Hindi naman ako balahati ang Carlos Benitez. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser niya, guys. Grabe talaga no, na kung saan dito na nga si Moira at talagang nasa Japan na siya. At masaya nga siya actually na nakatakasan niya itong mga pulis at itong lalong-lalo na si Giselle at itong nga si Robert no, na kung saan successful na nandito na nga siya sa Japan at nandito na nga din siya sa Japan is meron ngang tumutulong sa kanya. And alam naman natin guys na si Carlos yung tumulong sa kanya para makaalis ito by request ng kanyang anak na si Zoe. Actually, medyo pabebe pa nga si Carlos. Ayaw niya sanang tulungan to kasi alam niyo naman na meron nga tong hidwaan dalawa at ayaw talaga ni Carlos dito kay Moira mismo. Pero napilitan siya dahil nga sa request ni Zoe na tulungan niyo si Mami at huwag niyo siyang hayaang makulong kasi once na makulong siya is makukulong din ako. And then sabi naman ni Carlos, depende pa rin yan sa mami mo, ngunit tinulungan pa rin o wala pa rin nagawa si Carlos kundi tinulungan niya nga itong si Moira kasi tatakot siya na baka madawit ang kanyang anak at makulong. At syempre pag nakulong wala na yung pangarap nila na at gawin, hindi na sila maging malaya. And at the same time pati itong si Carlos is pwede ring makulong. And guys, dito nga pinakita na si Moira is kausap niya ang kanyang anak na si Zoe at nagkakamustahan sila no. Ngunit sinabi nga ni Zoe na, "Ma'am, nandito ako sa Japan." Then nagulat si Moira, sabi, "Ha? Paano ka nakapasok dito? O paano ka nakapunta dito? At nasaan ka na? Gusto kitang makita." Yes guys, itong dalawa nga no is namiss agad yung isa't isa no. Grabe no. Ang bilis nila na nakaalis ng Pilipinas, nakapunta agad ng Japan. Tapos gusto nila makita. Ngunit sinabi rin mismo ni Zoe na hindi pwede kasi kasama ko itong sila Lynette, Annalyn at itong si Tatay RJ o si Dad. So hindi talaga pwede kasi baka mahuli ka o mahuli tayo, makita tayo magkasama. Sigurado is makukulong ka na at makakabalik ka sa Pilipinas at hindi na kita makakasama ulit. Sakaling makasama na kita is baka sa kulungan na rin. Yan yes guys, in-update nga mismo ni Zoe itong mama niya na meron daw silang pupuntang exhibition tong si Zoe na kung saan pwede nga nakabalik uli ng Pilipinas itong Mami Moira niya. Ngunit sinabi ng Mami Moira niya mismo na ayaw ko nang bumalik ng Pilipinas. And then sabi ni Zoe, "What? Bakit ayaw niyo nang bumalik?" And then sabi ni Moira, "Hello, syempre kung babalik ka doon, wanted ako, siguradong mahuli agad ako doon pa lang sa airport." Yes guys, tama naman. Kung bumalik itong si Moira agad sa Pilipinas, is siguradong huling-huli siya doon pa lang sa paglapag sa Philippine Airline. And then yes guys, ito nga pinakita na si Annalyn no, na kung saan niyayahan niya na nga itong si Zoe. Sabi niya, "Zoe, halika na, excited ka na ba para sa Mount Fuji?" And yes guys, ito nga si Annalyn, masaya pa rin siya makitungo dito kay Zoe sa kabila ng lahat, kahit na alam niya na itong Mami Moira niya gumawa ng masama, pero tinitreat pa rin at tiniisip pa rin ni Annalyn na walang kasalanan itong nga si Zoe, kaya mabait pa rin siya. Tanong dyan, paano kung nalaman ni Annalyn na may kinalaman pala tong si Zoe, no? Baka masampal niya ito, baka masabulutan, maaway pa niya. Pero yun nga guys, may pupuntahan itong mga to no, na kung saan in-enjoy nga nila yung buong Japan no, lalo na yung Nagoya kasi nga bago mag-start yung convention nito ni Doc Lyndon at ito ni Doc Annalyn. Ngunit sinabi nga mismo ni Zoe na pasensya na kayo, hindi ako makasama kasi masama ang aking pakiramdam. And then sabi ni Annalyn na pabiro, may sakit ka ba talaga o baka may pupuntahan ka lang? At makita mo dito si Zoe na nagdrama-drama pa, may patiri-tiri ay pa, kung saan pinapakita nga niya na talagang masama yung pakiramdam niya. Pero alam naman natin guys na gusto lang netong magkipagkita sa kanyang nanay na kung saan may mukhang gusto na naman siyang kunin na instruction, and at the same time nami-miss niya rin yung mama niya. At malamang sa malamang pwede rin sila mag-usap kung
paano sila magkikita dito sa Pilipinas or doon sa Japan, paano yung maging contact nila. Pero makita din natin dito guys na ito ngang si Giselle, no, na tila galit na. Yes guys, gusto niya na kasing mahuli itong si Moira, kaya nga tinatanong niya o gumagawa siya ng paraan para malaman kung nasaan itong si Moira. Actually alam naman na nila alam na nila na nasa Japan o nagpunta ngang Japan ito ngang si Moira, kasi ayun din sabi ni Annalyn nung tumawag siya. Ngunit ito ngang si Balahadja, itong si Dax na tauhan ni Balahadja is wala siyang alam, kasi tinanong siya ni Giselle anong ginagawa ni Moira doon sa Japan. Ngunit sinabi ni Dax na hindi ko alam, which is tama naman, no? At in-explain pa ni Dax na hindi ko alam kasi nga kinuha lang ako ni Boss Balahadja na alam niyo naman na patay na dahil naglaban siya sa mga polis, at kinuha niya lang naman ako para pasukan yung isang bahay ng isang doktor. Hindi na pagkasabi niya, sabi ni Giselle na wait, ano sabi mo? Sinong doktor yan sinasabi mo? At sinabi ni Dax diretso na si Dr. Carlos Benitez. And then nagtataka yung mga pulis, lalo na itong si Giselle. Sinabi niya, at makita mo sa mukha ni Giselle na tila nag-iisip siya, bakit si Dr. Carlos? Anong dahilan? At bakit inutusan ni Moira na pumunta ito ngang sila Dax at para kidnapin si Lynette? And yes guys, pumasok. Kumaga parang nagtatali na, nagduktong-duktong na yung niisip ni Giselle na maaari nga na may kinalaman tong si Carlos sa pagdukot dito sa asawa niya mismo, at kaya pala lagi niya nakikita itong si Carlos nung malapit nang mawala itong si Moira. At inisip nga niya na mukhang may kinalaman niya ito o mukhang may nalalaman itong si Carlos sa pagkidnap ni Moira sa kanyang tatay o kay itong si Don Pepe, at dito nga rin sa pagkawala nito. Iniisip nga niya na maaring kasangkapan o kasabwat mismo ni Moira ito nga si Carlos. And yes guys, pinakita nga rin na ito nga si RJ is nandun din sa Japan. Kasama nga niya dumating doon ay si Zoe, na kung saan nga pumunta siya doon para din kay Annalyn, at the same time is mag-enjoy din. Actually nabalitaan nga rin niya mismo kay Annalyn na si Moira nga nandun, kaya nga gumagawa rin siya ng paraan para mahanap ito. At makikita din natin na itong si Doc Carlos, na kung saan lagi niyang tinatawagan ito nga si Moira at binibigyan niya ng mga instructions. At sa tuwing tatawag nga siya is tila mahina pa yung boses. Bakit? Kasi baka may ibang makarinig mamaya is maisumbong pa sila sa pulis at malaman na may kinalaman pala talaga itong si Carlos dito kay Moira. At si Moira naman is talagang nakikinig din, at sinasabi nga niya na okay na, nakakausap ko na si Ma'am Moshi o Madam Moshi, na kung saan nga is mabait ito sa akin, at salamat sa iyo Carlos. At itong si Ma'am Moshi is siya yung nagbigay sa akin at nag-asikaso dito nga sa Japan, at para magawa ko kung ano yung mga normal kong ginagawa sa Pilipinas. At the same time may bagong identity rin para hindi rin ako mahuli ng mga pulis, na kung saan nga malaking tulong ito at para pag-relax din dito. And then yes guys, makita natin na si Moira na talagang pa-relax pa kahit sa kabila ng mga ginawa niya, pero makita natin na yung mga nandun sa Pilipinas is talagang nai-stress kasi nga hinahanap siya itong magkapatid na tanyag, tapos yung mga tanyag naman dito sa Japan, lalo si Annalyn is talagang hinahanap. Magtataka din bakit, ano ba talagang dahilan kung bakit itong ngang si Moira is nasa Japan, at ano kaya ang gagawin din nila para malaman kung anong binabalak na ito or mahuli ito. And then yes guys, abangan natin yan kung ito bang si Moira is mahuhuli ba dito sa Japan o baka patuloy itong makataas at makapagtago. Ito namang si RJ, kakakuha kaya siya ng paraan para makontak itong si Moira. Itong si Zoe, ano kayang binaplano niya? Iuwi niya ba talaga sa Pilipinas itong nanay niya? At ito namang si Eric at si Justin, kamusta na kaya? Si Giselle kaya, ano kaya ang malalaman niya tungkol sa tinatagong sekreto nito ni Doc Carlos? Malalaman kaya niya na may kinalaman ito kay Moira at sa pagdukot sa tatay Pepe niya. And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye-bye.